Sumapit ang araw ng birthday ni Mr. Villafuerte, ang ama ni Santino. Kanina pa nakatitig si Lian sa dress na ipinadala ni Santino sa kanya. The color is a warm gold or champagne shade. May mga beads pa ito for sparkling effect. Off-shoulder din ang design, kaya nakalantad ang mga balikat ni Lian. Kakulay din ng dress niya ang heels niya. Alam niyang eleganteng birthday party ang dadaluhan niya. Iniisip ba ni Santino na hindi kayang bumili ni Lian kaya ito nang namili nang isusuot niya? Natauhan si Lian nang may mag-message sa kanya. Kinuha niya ang phone niya at binasa yon. I'll pick you up at 6 p.m. sharp. 7 p.m. magsisimulang party. Message ni Santino. Sinave naman ni Lian ang number ni Santino para malaman niya kaagad kung sinong nag-text o natawag. Naligo na si Lian para makapag-ayos na siya ng sarili niya. Siguradong makikilala siya ng ina ni Santino. Paano kung gusto pa rin ito na maghiwalay silang dalawa? Paano niya ipapaliwanag kung bakit magkasama sila ni Santino ngayon? Mariing ipinikit ni Lian ang mga mata niya saka siya bumuga ng hangin. Nang matapos siyang maligo ay humarap na siya sa malaki niyang salamin saka sinimulang ayusan ang sarili niya. Light makeup lang ang nilagay niya sa mukha niya. Nang masiyahan na siya sa itsura niya, ay saka siya nagbihes at muling tinignan ang sarili sa salamin. Matatanggap ba siya ng pamilya ni Santino? Paano kung mapahiya siya doon? Paano kung hindi siya pansinin ng mga to? Bumuga ng hangin si Lian. Gulat siyang napatingin sa pintuan niya nang bigla itong bumukas. Pumasok naman si Santino na naka-American suit na. Maayos ang buhok at itsura niya. Tapos ka na ba? Tanong nito sa kanya. Tumango naman si Lian dahil kanina pa naman siya tapos mag-ayos ng sarili niya. Tiningnan ni Santino ang kabuuan ni Lian. Tinitingnan niya kung ano pang kulang sa itsura nito. Napansin niyang plain lang ang katawan ni Lian at wala man lang kahit na anong accessories. Wala ka bang kahit na anong jewelries? Bracelet, hikaw o kwintas? Aniya. Hindi naman naisip ni Lian na magsuot ng jewelries dahil masyado okupadong isip niya. Sandali lang, wika niya saka siya pumasok sa walk-in closet niya. Naghanap siya ng maisusuot niyang bracelet at hikaw. Designer naman siya kaya alam niya kung anong ipapares niya sa suot niya. Hindi niya naman maisuot ng maayos ang bracelet at kwintas niya dahil medyo mahabang mga kuko niya. Wala siyang nagawa kung hindi ang lumabas para magpatulong kay Santino. Pwede mo bang isuot sa akin to? Hindi ko kasi mailak. Nahihiya niyang saad. Nilapitan naman siya ni Santino sa kaunang kinuhang bracelet. Sinuot niya yon sa kamay ni Lian, sa kanya isinunod ang pintas. Nagtungo na sa likod niya si Santino. Napalunok siya nang lumapat na sa leeg niya ang malamig na kwintas pero mas ramdam niya ang pagdampi ng mainit na kamay ni Santino sa leeg niya. Bakit ba pakiramdam niya ay nakukuryente siya? Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ba masyado siyang apektado sa presensya ni Santino? Let's go. Natauhan na lang si Lian nang hawakan siya ni Santino sa kamay niya. Sabay na silang lumabas ng kwarto niya at bumaba ng hagdan. Nakapagpaalam naman na siya sa lola niya kaya hindi na ulit siya nagpaalam pa. Pinagbuksan siya ni Santino ng pintuan. Sumakay naman na si Lian sa passenger seat. Tahimik lang siya hanggang sa makasakay na rin si Santino. Habang nasa biyahe sila, ay nakatingin lang sa harap si Lian. Iniisip kung ano ang magiging kalalabasan kapag ipinakilala na siya ni Santino bilang asawa nito. Siguradong mga businessman din ang bisita sa birthday party. Mukhang buong party nananahimik lang si Lian dahil wala siyang masyadong kilala sa business industry. Wala rin siyang kaibigan. May naging kaibigan siya hanggang senior high school pero nang mag-college sila, wala na siyang balita dito. Are you okay? Tanong ni Santino. Nilingon ni Lian si Santino at na-realize niyang siyang kausap nito. Oo naman, sagot niya. Paano niya ba sasabihin kay Santino na pinuntahan siya ni Sonia Villafuerte? Muling nilingon ni Lian si Santino. Ano bang gulo itong pinasok niya? Malinaw niyang sinabi kay Sonia Villafuerte na wala siyang pagtingin kay Santino. Wala naman talaga siyang nararamdaman para dito pero paano niya may papaliwanag sa ina kung bakit magkasama sila ngayon. Hindi lang basta magkasama dahil ipapakilala siya bilang kanyang asawa.
Mariing naipikit ni Lian ang mga mata niya. Ramdam niya ng bilis ng tibok ng puso niya. Daig niya pa ang may sakit sa puso dahil sa lakas ng pressure ng puso niya ngayon. Makalipas ang halos kalahating minutong biyahe nila ay nakarating na sila sa hotel, kung saan gaganapin ang birthday party ng matandang Villafuerte. Hinawakan ni Santino sa kamay si Lian sa kanyang inangkla sa braso niyang kamay ni Lian. Sumunod lang naman si Lian sa gusto ni Santino. Nang makapasok sila sa function hall ng hotel ay sumalubong sa kanila ang maingay na paligid. Marami na ring mga bisita at kanya-kanyang mundo silang lahat. Pinaupo ni Santino sa harap si Lian. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagsimula ng program. Nag-iwan na muna ng speech ang ama ni Santino bilang pasasalamat sa mga dumalo at nagkwento pa siya ng ilang bahagi ng buhay niya. Nakikinig lang naman si Lian. Nang makita ni Lian ang ina ni Santino na nasa kabilang table ay mabilis siyang tumalikod. Heto na naman ang puso niyang tila nakikipag-unahan sa marathon. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang maisip na dahilan o paliwanag kay Sonia. Nagsimula na mag-serve ang staff ng catering para sa dinner. Hindi naman makakain ng maayos si Lian dahil iniisip niya pa rin ang paghaharap nila ni Sonia Villafuerte. Lian, tawag ni Santino sa kanya. Gusto nang umatras ni Lian. Gusto niya nang umuwi at matulog. Parang ayaw niya nang sumama kay Santino. Bahagya namang yumuko si Santino para marinig ni Lian ang sasabihin niya. Let's go. Nasa kabilang table ng pamilya ko. Ipapakilala kita sa kanila. Bulong niya kay Lian. Nilunok ni Lian ang pagkain na nasa bibig niya kahit hindi pa niya ito nangunguya. Tipid na lang siyang ngumiti. Inalalayan na siya ni Santino na tumayo. Wala namang nagawa si Lian kundi ang sumunod at sumama kay Santino. Nakagat ni Lian ang pang-ibabang labi niya nang harapin niya na ang pamilya ni Santino. Santino, apo, sinong kasama mo? Tanong ng lola niya. Naagaw pa rin ang atensyon ng lahat na nasa table ng pamilya ni Santino. Nilingon na rin ni Sonia ang babaeng kasama ng anak niya at nang makilala niya ito ay nawala ang matatamis niyang ngiti. Hindi na lang nilingon ni Lian ang ina ni Santino kahit naramdam niyang titig nito sa kanya. Everyone, this is my wife, Lian Lucero Villafuerte. Pagpapakilala ni Santino ni ikinatahimik ng lahat dahil hindi nila inaasahan ang pagpapakasal ni Santino nang wala man lang pasabi. Halos kalahating segundo rin silang natahimik dahil sa bigla ang anunsyo ni Santino. Napatingin naman si Lian sa babaeng biglang tumawa. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya nang nakilala niyang babaeng kasama sa table ng pamilya ni Santino. Sigurado siyang si Paloma, ang babaeng tumawa. Masyado namang nakaka-surprise, bunso. But I like your wife, ha? Tumatawa pa nitong Saad. Siniko naman siya ng kanyang ina dahil hindi niya gustong nangyayari. Manahimik ka, Paloma. Hindi ka nakakatuwa. Saway ni Sonia. Lahat sila'y tahimik na kumakain. Katabi ni Lian si Santino habang nasa kaliwa niya naman si Paloma na nakangiti sa kanya. Hindi akalain ni Lian na kamag-anak ni Santino ang babaeng nakilala niya sa England. Naipilig ni Lian ang ulo niya. Posible bang si Santino tinataguan ni Paloma noon? Kung ganon, hindi siya namamalikmata na nakita niya si Santino sa hotel. Nang muling magsalita ang host ay naagaw ng mga atensyon nila. Nilalaro naman ni Lian ang mga daliri niya na nasa silong ng lamesa. Ramdam niyang titig ni Mrs. Villafuerte na nasa harapan niya lang. Hindi niya ito nilingon simula nang sumama sila sa table ng pamilyang Villafuerte. Kinalabit ni Lian si Santino. Nilingon naman siya kaagad ni Santino. Pakiramdam kasi ni Lian, hindi niya nakaya ang tensyong nasa table nila ngayon. Nilapit ni Santino ang mukha niya kay Lian para magkarinigan silang dalawa. Pwede na ba akong maunang umuwi? Pwede ka namang magstay pa rito pero pwede na ba akong umalis? Pagpapaalam niya. Pakiramdam niya kasi pinapaso siya sa upuan niya. Malapit nang matapos, konting tiis na lang. Nakakahiya naman sa pamilya ko kung aalis ka na kaagad. Sagot ni Santino. Napatango na lang si Lian. Nakakahiya nga naman kung aalis na siya kaagad pagkatapos kumain. Ayaw niya namang maging eat and run. Wala siyang nagawa kung hindi ang manatili sa kinupuan niya. Tinawag na sa stage ang mag-asawang Villafuerte. Nang makaramdam ng pagkaihi si Lian ay nagpaalam na muna siya kay Santino. Mabilis siyang nagpunta sa restroom para makaihi.
Nang makaupo na siya sa toilet bowl ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Pakiramdam niya ay kinukulang siya ng hangin sa pwesto nila. Gustong-gusto niya nang umuwi dahil sa tingin pa lang ng ina ni Santino para bang pinapatay na siya nito. Nang makapag-flash ay lumabas na siya. Tinignan na muna niya ang sarili niya sa salamin saka siya nagugas ng kamay. Napatingin siya sa salamin nang may pumasok. "Hi Lian, it's nice to meet you again." Nakangiting saad ni Paloma na siyang pumasok ng CR. Bahagya namang ngumiti si Lian. "Nakauwi ka na rin pala, mabuti naman," aniya. Nag-retouch naman si Paloma habang nakatingin siya kay Lian sa salamin. "Oo, nahanap ako ng magaling kong kapatid na asawa mo pala. Ang gagong yun, hindi man lang ako sinabihan na nagpakasal na pala siya. Ni invitation wala man lang ako natanggap saka mukhang nagulat din ang pamilya ko sa announcement nyo. Secret wedding bang nangyari?" Kuryoso niyang tanong. Hindi naman nakasagot si Lian. Ano bang dapat niyang sabihin? Hindi naman sila nagpakasal ni Santino dahil may relasyon sila. Sasabihin niya bang inalok niya ng kasal si Santino dahil nasaktan at broken siya? Napailing na lang si Lian sa isipan niya. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ni Santino sa kanya kapag yun ang sinabi niya? Hindi mo ako kailangang sagutin. Anyway, I like you naman as my brother's wife. Wala kang dapat ikabahala sa akin. Wala naman akong dahilan na ayawan kita, lalo na at tinulungan mo ko noong nasa England tayo. But my mom, I'll be honest to you, Lian. Sa pagkakaalam ko, hindi pa nakaka-move on ang mommy ko sa ex-fiancé ni Zephyr. Sana hindi si mommy ang magiging dahilan para masirang pagsasama niyong dalawa bilang mag-asawa. If ever na may ginawa si mommy sa'yo, tell me immediately. Huwag kang mahihiya ha. Bahagya na lang nangumiti si Lian. Akalain mo nga naman ang babaeng nakilala niya sa England ay kapatid pala ni Santino. Iniwas ni Lian ang paningin niya. Posible bang kaya ayaw pa ng ina ni Santino na magpakasal siya sa iba dahil sa ex-fiancé nito? Napapaisip tuloy si Lian kung anong dahilan ng paghihiwalay nila. Kasal na lang pala dapat ang kulang. Pero alam mo, masaya akong malaman na kasal na si Zephyr pagkatapos na nangyari sa kanila ng babaeng yun. Mabuti naman at naka-move on na siya. Nilingon ni Paloma si Lian dahil tahimik lang ito. Masyado na ba akong madaldal? Hindi ko na dapat sinabi pang tungkol sa past relationship ni Zephyr. Sana hindi mo masamain. I'm sorry. Tipid lang nang ngumiti si Lian saka siya ngumiti. Tahimik ka lang ba talaga? Are you okay? Tanong pa niya. Yeah, I'm fine. Nakikinig lang naman ako. Siya nga pala, kung mag-asawa kayo ni Zephyr, hindi ba kayo magkasama sa England? Nakilala kita doon, pero nung umuwi kami, hindi ka namin kasama. Nagtatakang tanong pa ni Paloma. Hindi rin naman alam ni Lian na nasa isang bansa pala sila ni Santino. Katulad ng sinabi ko sa'yo noong nasa hotel tayo, may business meeting ako doon. Hindi ko alam na umalis pala si Santino at nagpunta rin ng England. Hindi naman ako nakapagpaalam sa kanya dahil hindi pa siya umuwi nung umalis ako. Nagkibit-balikat naman si Paloma na tila ba nagtataka pa rin. Hindi ba uso sa inyo ang cellphone? Napapatahimik na lang si Lian. Mukhang mabubuking pa sila ni Santino. Kakaiba kayo mag-couple ah. Mukha namang malaking tiwala niyo sa isa't isa kaya hindi na usong pagpapaalam. Dagdag pa niya saka siya tumawa. Natigil naman ang pag-uusap nila nang biglang pumasok si Santino. What are you doing here? Hindi mo ba nakita sa signage sa labas ng restroom for girls to? Masungit na saad ni Paloma sa kapatid niya. Tinignan naman ni Santino si Lian at nakahinga siya ng maluwag na makita niyang okay lang naman to. Binalik niya ang paningin niya sa ate niya na nakataas ang kilay sa kanya. Don't you dare to hurt my wife. Pagbabanta ni Santino sa kanya nilapitan si Lian at tinawakan sa kamay. Natawa naman si Paloma sa kapatid niya. Ayos ka lang ba? Anong mga sinabi niya sa'yo? Just ignore her. Malambing na wika ni Santino kay Lian. Narinig naman yun ni Paloma kaya tumawa siya. Masamang ate bang tingin mo sa akin para saktan kong asawa mo? Ang totoo nga niyan, gusto ko siya for you. Natigil si Paloma sa pagsasalita nang harapin siya ni Santino. Seryoso at salubong ang mga kilay nito. Hindi mo kailangang magpanggap na gusto mo siya. Alam ko naman kung anong ginawa mo noon. Napabuntong hininga na lang si Paloma. Mukhang galit pa rin sa kanyang kapatid niya hanggang ngayon.
Why don't you ask Lian instead? Bakit ko naman siya aawayin? Siyang tumulong sa akin noong nasa England ako. Seryoso niyang saad. Napalingon naman si Santino kay Lian. Galing ka sa England? Tanong niya, napatingin na muna si Lian kay Paloma bago niya tinignan si Santino na naghihintay ng sagot niya. Ano naman ngayon kung hindi siya nakapagpaalam? Hindi rin naman nagpaalam si Santino sa kanya. Yeah, galing akong England itong nakaraang araw dahil may business meeting ako doon. Sagot niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napakunot naman ng noo si Lian. Bakit siya lang ang dapat magpaalam? Bakit ako? Hindi ba at hindi ka rin naman nagsabi sa akin na pupunta ka rin ng England? Paano ko makakapagpaalam sa'yo? Balik niyang tanong. Napapangitit na papailing naman si Paloma dahil mukhang may mag-aaway pa. Tahimik na siyang umalis para makapag-usap ang mag-asawa. Nakilala mo si Ate Paloma sa England? How? Tanong niya. Hindi naman nakasagot si Lian nang mapatingin siya sa mga bisita na pumasok ng CR. Napatingin na rin si Santino saka siya bahagyang yumuko. Pasensya na. Aniya nang ma-realize niyang nasa loob siya ng CR ng babae. Hinila niya na si Lian palabas ng CR. Malapit nang matapos ang birthday party kaya malapit na rin silang umuwi. Sagutin mong tanong ko mamaya kung paano kayo nagkakilala ni Ate Paloma. Ulit niyang tanong. Naupo na silang dalawa sa available na upuan para makapag-usap silang dalawa. It's a long story. Mas mabuti siguro kung siya na lang ang kausapin mo dahil siyang lumapit sa akin, saad niya. Hindi naman na kinulit ni Santino si Lian. Napapaisip naman si Lian kung anong ikinakagalit ni Santino sa ate niya. Bakit gano'n niya na lang ito pagbantaan na huwag siyang saktan? Posible bang hindi magkasundo ang ex-fiancé ni Santino at ng ate niya? Ayaw namang magtanong ni Lian dahil baka magalit sa Santino sa kanya. Hindi pa naman niya ito kilala kung paano siya magalit. Uwi na tayo, ani ni Santino. Muling hinawakan ni Santino sa kamay si Lian saka sila lumapit sa pamilya ni Santino. Muling napayuko si Lian dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin sa kanya ng pamilya ni Santino. We have to go. Dad again, happy birthday. I hope you enjoy this night. Pagpapaalam niya. Uuwi na kayo? Hindi pa natatapos ang event. Uuwi na kayo? Inaaya ka na ba ng asawa mong umuwi kayo? Kung gusto niyang umuwi, umuwi siyang mag-isa. Pagsusungit ni Sonia. Hindi matanggap ang pagpapakasal ni Santino. Mom, nakikiusap na saan ni Santino pero umirap lang si Sonia. Saka siya uminom ng alak. Pwede ba, Mommy? Hayaan mo na nga lang si Santino. Hindi na siya bata. Alam niya ng mga ginagawa niya, kaya hayaan niyo na siyang maging masaya. Wala ka nang magagawa dahil kasal na sila, singit ni Paloma. Huwag mo kong pagsabihan, Paloma. Hindi pa tayo tapos mag-usap? Hindi biro ang perang winaldas mo. May diing saad ni Sonia. Napapairap na lang si Paloma. Pumunta ka sa bahay after this event. Mag-uusap tayo. Baling niya kay Santino. Huwag niyo sanang sirain ang araw ni Dad, Mom. Bukas na tayo mag-usap. Hilaw namang natawa si Sonia. Sino ba sa atin ang sumisira sa araw ng daddy niyo, ha? Bakit ba ako nagkaroon ng mga anak na pasaway katulad niyo? Ang sasakit niyo sa ulo. Sigaw ni Sonia kaya napatingin na sa kanila ang ilang bisita na nakarinig sa kanya. Sonia, shut your mouth. Pagpapatigil na rin sa kanya ng asawa niya. Galit namang umalis si Sonia sa table nila. Sige na, iho. Umuwi na kayong dalawa. Mukhang pagod na rin ang asawa mo. Iha, pagpasensyahan mo ng mother-in-law mo. Masyado lang siya nabigla sa balita niyo ni Santino. Malumani namang saad ng lola ni Santino, ang ina ni Sonia. Nagpaalam na silang dalawa saka sila umalis ng hotel. Tahimik silang dalawa habang nasa biyahe. Parehong lumilipad ang mga isip. Palihim na napabuntong hininga si Lian. Nagpapaulit-ulit sa isip niyang imahe ng ina ni Santino. Alam niyang galit na galit ito. Nilingon ni Lian si Santino. Nakafocus lang naman ang tingin nito sa daan at tila ba hindi man lang nag-aalala sa galit ng kanyang ina. Huwag mong isipin kung ano mga sinabi ni Mommy. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Saad ni Santino dahil ramdam niyang titig ni Lian sa kanya. Ibinalik naman niya ni Lian ang paningin niya sa daan. She's mad, right? Bakit mo ba kailangan magpakilala sa kanila na may asawa ka na? Hindi ko ba pwedeng malaman? Saad niya na natiling nasa harap ng paningin niya. Nilingon naman siya paminsan-minsan ni Santino.
Hindi naman mawala sa isip ni Lian ang mga nasabi ni Paloma sa kanya. Wala naman siyang gusto para kay Santino, kaya hindi siya apektado. Nagpapanggap ka bang naka-move on ka na? Nalaman ko lang na may ex-fiancé ka na, kaya iniisip ko kung siya bang dahilan kung bakit kailangan mo ko bilang asawa mo. Dagdag pa niya. Napahigpit ang pagkakahawak ni Santino sa manibela niya. That witch. Mahina niya saad. May idea na siya kung kanino nalaman ni Lian ang tungkol sa ex-fiancé niya dahil si Paloma lang naman ang madaldal. Pamilya niya lang ang nakakaalam tungkol sa ex-fiancé niya. Minumura mo ba ako? Tanong ni Lian. Seryoso na mukha niya. I'm not. Huwag mo nalang isipin ang mga sinabi ni Paloma sa'yo. Don't mind them. Sabihin mo nga sa akin, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo, no? Balak mo kong gamitin para pagselosan siya? Alam mo naman kung gaano kahirap ang annulment sa bansa natin. Pero kung sa bagay, mayaman ka naman, kayang-kaya mo lang bayaran ng korte. Aniya. Napasigaw si Lian na biglang ihinto ni Santino ang sasakyan. Inis na tinignan ni Lian si Santino na hindi maipintang mukha niya. Sinong nagsabi sa'yo na gagamitin kita para pagselosin ko siya? Kunot noon niyang tanong. Balak mo bang magpakamatay? Huwag mo akong idadamay. Masungit na sagot ni Lian. Napasapo na lang si Santino sa noo niya. Para siyang nagkaroon ng girlfriend na toyoin. Kung sa bagay, they are legally married. Mukhang kailangan niyang habaan ang pasensya niya dahil mukhang kung gaano kaiksi ang pasensya niya, mas maiksi naman ang pasensya ni Lian. Mga babae nga naman. Pinaandar na ulit ni Santino ang sasakyan niya. Mas mabuti pa yatang nagtago na lang muna siya dahil tahimik ang buhay niya. Hindi niya naririnig ang pangalan ng ex niya. Hindi sana na pag-uusapan ang tungkol sa nakaraan niya.